Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung isang Tyrannosaurus Rex ang gumagala sa ating mga lungsod? O kung may isang dambuhalang pating na kasinlaki ng school bus na nagtatago sa ating mga karagatan? Kaya ng isang sinaunang halimaw na manaig laban sa mga modernong lion, Great White Shark o Eagle. Sa paglalakbay nating ito pabalik sa nakaraan, makikilala natin ang 10 sinaunang apex predator na kayang higitan ng pinakamalakas na hayop sa kasalukuyan. Humanda na dahil ang mga halimaw na ito ay may laki, lakas ng kagat at husay sa pangangaso na magpapakitang tila maliit lamang ang mga hari ng food chain ngayon. Alin kaya sa mga extinct predator na ito ang tunay na maghahari sa modernong mundo? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Titanoboa. Kilalanin ang Titanoboa, isang napakalaking boa na nabuhay humigit kumulang 60 million years na ang nakalipas. Batay sa mga fossil na natagpuan, maaari itong umabot sa 42 hanggang 47 feet or 12.8 hanggang 14.3 meters ang haba at tumimbang ng hanggang 1.1 na tonelada. Mas malaki kaysa sa alinmang ahas na nabubuhay ngayon. Dahil sa napakalaki nitong katawan, mas mabagal itong gumalaw kumpara sa mga modernong ahas. Gayunpaman, isa itong apex ambush predator na nangingibabaw sa maiinit na latian. Ang skull at gulugod nito ay kahawig ng sa mga modernong boa, ngunit mas matibay at mas malakas na nagbibigay rito ng kakayahang balutin at higpitan ang malalaking biktima. Noong panahon nito, malamang na nag-aabang lamang ang Titanoboa sa tubig bago biglang sumalakay sa mga isda o pagunggamit ang napakabilis na atake. Pagkatapos ay paiikutan nito ang biktima at unti-unting hihigpitan hanggang sa mawalan ito ng buhay. Kung nabubuhay pa ang Titanoboa ngayon, halos walang hayop sa mga tropikal na ilog ang makakatapat dito. Isipin ang isang dambuhalang ahas na kayang pigain ang isang American alligator o isang mamal na kasinlaki ng usa hanggang sa mawalan ng lakas. Madali nitong malalampasan ang pinakamalalaking anaconda, Nile python, at maging ang mga buwayang mapapalapit dito. Dahil sa napakalakas nitong yakap at napakalaking katawan, walang dudang ito ang magiging hari ng mga latian sa modernong panahon. Number 9, Gigantic Pliosaur, Kronosaurus. Sa sinaunang karagatan ng Australia, naghari ang Kronosaurus, isa sa pinakamalalaking pliosaur na nabuhay sa mundo. Ayon sa mga unang pagtataya, umaabot ito sa 29 hanggang 33 feet o 9 hanggang 10 meters ang haba at ang skull nito ay mas malaki pa kaysa sa bungo ng Tyrannosaurus Rex. Mayroon itong maikli ngunit napakalakas na leeg at 4 na malasagwan na palikpik na nagbibigay rito ng pambihirang bilis sa paglangoy sa mga dagat noong early Cretaceous period. Ang mga panga nito ay puno ng mahaba at matutulis na ngiping hugis kono na perpekto para sa paghawak sa malalaking biktima. Ipinapakita ng mga fossil na kaya nitong tambangan at durugin ang mga nakabaluting turtle sa dagat at maging ang iba pang pliosaur. Tinatayang umaabot sa 27,000 newtons o humigit kumulang 6,000 pounds force ang lakas ng kagat nito. Kung nabubuhay ang Kronosaurus sa kasalukuyan, magiging bangungot ito para sa mga pating at iba pang malalaking mandaragit sa karagatan. Mabilis itong lalangoy sa mga modernong dagat at walang pag-aalinlangang sasalakay sa malalaking isda, mga seal, at maging sa mga balyenang tatawid sa landas nito. Dahil sa napakalakas nitong mga palikpik at mga ngiping ginawa para sa matinding pagpatay, kaya nitong patumbahin ang Great White Shark at maging ang mga dolphin. Sa madaling salita, madaling malalampasan ng Kronosaurus ang pinakamalakas na mandaragit sa dagat ngayon at muling aangkinin ang trono bilang tunay na hari ng karagatan. Number 8, Giant Short-Faced Bear. Kilalanin ng Arctodus, ang higanting short-faced bear na nabuhay sa Hilagang Amerika noong panahon ng Ice Age. Isa itong tunay na dambuhala. Ang mga adult na lalaki ay maaaring tumimbang ng humigit kumulang 1,800 hanggang 2,000 pounds o 800 hanggang 900 kilo at umaabot sa 5.5 o 1.7 meters ang taas hanggang balikat. Mayroon itong mahahabang mga paa na nagbibigay rito ng bilis sa paghabol sa biktima, napakalakas na mga bias, at mga panga na kayang bumutas sa makakapal na balat ng malalaking hayop. Dahil dito, kinikilala ang Arctodus bilang isa sa pinakamalalaking mandaragit sa lupa na nabuhay sa kasaysayan. Ayon sa mga pag-aaral, nanghuhuli o kumakain ito ng malalaking hayop tulad ng mga usa,
sinaunang kamelyo at maging ng mga prehistoric tapir na naninirahan sa malalawak na kagubatan at kapatagan. Isipin kung gumagala pa ang Arctodus sa Rocky Mountains ngayon. Magmumukhang maliit sa tabi nito ang mga modernong grizzly bear at maging ang mga tigre. Sa laki at lakas nito, kaya nitong habulin at pabagsakin ang isang bison o moose. At malamang na kaya rin nitong talunin ang mga hayop na mas malaki pa kaysa sa kayang pabagsakin ng alinmang mandaragit sa lupa sa kasalukuyan. Para sa mga lobo at mountain lion, maaari lamang silang maging pagkain o kaya ay makikipag-agawan na lang sa mga natitirang tira. Sa madaling salita, ang Arctodus ang tunay na super bear ng sinaunang kagubatan. Kung nabubuhay pa ito ngayon, sapat na ang pagdating nito sa Yellowstone National Park upang kabahan ang mga kawan ng elk at buffalo. Number 7. Armored fish. Balikan natin ang nakaraan. Humigit kumulang 380 million years na ang nakalipas noong Devonian period na kilala rin bilang Age of Fishes. Dito natin makikilala ang Dunkleosteus, isang higanteng nakabaluting isda na may kagat na maaaring magpahiya kahit sa Tyrannosaurus rex. Batay sa mga fossil, umaabot ito sa humigit kumulang 33 feet o 10 meters ang haba at tumitimbang ng halos 4 na tonelada. Sa halip na tunay na mga ngipin, mayroon itong napakatalas na mga plaka ng buto sa loob ng bibig na kumikilos na parang higanteng gunting. Nang muling buuin ng mga mananaliksik ang skull nito, natuklasan nilang kaya nitong kumagat ng may lakas na umaabot sa 11,000 pounds force o humigit kumulang 49,000 newtons. Mas lalo pang tumitindi ang pinsala dahil ang puwersa ng kagat ay nakatuon sa matutulis nitong mga pangil. Ito ang pinakamalakas na kagat na naitala sa anumang isdang pinag-aralan ng mga siyentipiko. Sapat ang lakas nito upang hiwain ang makakapal na baluti ng ibang placoderm, mga sinaunang pating, at halos anumang nilalang na makakasalubong nito sa tubig. Kung lumalangoy ang Dunkleosteus sa mga karagatan ngayon, malaking problema ito para sa modernong buhay sa dagat. Walang hayop sa dagat, kahit ang pinakamalalaking pating o maging ang orca, ang madaling makakatagal sa isang direktang pag-atake mula sa napakalakas nitong panga. Isipin ng isang nilalang na kayang isara ang bibig nito sa isang pating o turtle na parabang pumuputol lamang ng manipis na goma. Sa isang kagat lang, maaaring matapos agad ang laban. Anumang malaking isda o pusit na mapapalapit dito ay nasa matinding panganib. Sa madaling salita, dahil sa makapal nitong baluti at napakalakas na kagat, ang Dunkleosteus ang magiging tunay na hari ng food chain sa karagatan, na madaling dudurog at kakain sa anumang nilalang sa tubig na magtatangkang humamon dito. Number 6. Quetzalcoatlus. Pumailan lang naman tayo sa himpapawid upang makilala ang Quetzalcoatlus, ang pinakamalaking lumilipad na hayop na nakilala ng siyensya. Ang pterosaur na ito ay nabuhay noong late Cretaceous period at may pakpak na umaabot sa 33 hanggang 36 feet o 10 hanggang 11 meters ang lapad. Halos kasin lawak ng isang maliit na eroplano. Kapag nakatayo sa lupa, umaabot ito sa humigit kumulang 16 feet o 5 meters ang taas. Tumitimbang ito ng hanggang 500 pounds o 250 kilo. Bagamat napakalaki, sapat pa rin ang gaan nito upang makalipad. May mga nagsasabi pa na maaaring kaya nitong buhatin ang isang tao, bagamat wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay nito. Mayroon itong mahaba at walang ngiping tuka at pinaniniwalaang nangangaso ito tulad ng mga modernong tagak, maingat na nagmamasid sa mga ilog at latian habang naghahanap ng isda at maliliit na hayop. Isa rin itong napakabilis na manlalakbay sa himpapawid. Ayon sa mga pag-aaral, maaari itong lumipad ng hanggang 80 miles kada oras o humigit kumulang 130 kilometers kada oras. Kung nabubuhay ang Quetzalcoatlus ngayon, tiyak na ito ang magiging hari ng kalangitan. Higit na mas malapad ang mga pakpak nito kaysa sa mga condor at eagle, kaya wala halos ibong makakatapat dito. Habang lumilipad, madali nitong masasakmal ang mga isda o maliliit na mamal sa gilid ng mga ilog at lawa. Kapag nasa lupa naman, ang halos kasing taas nitong tindig ng dalawang tao ay magbibigay rito ng malinaw na tanaw sa mga hayop sa paligid. Isipin na lamang itong biglang sumisid mula sa himpapawid at tangayin ang isang kambing o maliit na baboy gamit ang matalim nitong tuka. Halos walang laban ang mga modernong alagang hayop sa ganitong higanteng mandaragit. Sa madaling salita,
Bilang pinakamalaking nilalang na lumipad sa kasaysayan, ang Quetzalcoatlus ang magiging hindi matatawarang hari ng himpapawid na kayang higitan o takutin ang lahat ng ibong mandaragit na nabubuhay ngayon. Number 5, Sarcosuchus, tinaguriang Super Croc. Ang Sarcosuchus ay nabuhay humigit kumulang 110 million years na ang nakalipas at malayong-malayo ito sa mga karaniwang buwaya na nakikita natin ngayon. Batay sa mga natagpuang kalansay, umaabot ito sa humigit kumulang 40 feet o 12.2 meters ang haba at tumitimbang ng halos 8 tonelada, katumbas ng bigat ng isang malaking truck. Mayroon itong napakalaking skull at mahabang nguso na nagbibigay rito ng kakayahang dakmain ang mga biktimang kasinlaki ng maliliit na dinosaur. Batay sa mga pag-aaral na inihambing sa lakas ng kagat ng mga modernong buwaya, tinatayang umaabot sa humigit kumulang 18,000 pounds force o halos 8,165 kilo ng puwersa ang lakas ng kagat ng Sarcosuchus. Sa isang kagat lamang, kaya nitong durugin ang buto at halos walang hayop ang makakatakas kapag nasakmal nito. Isipin mo ang panga ng modernong saltwater crocodile, ngunit mas pinalaki at mas pinalakas ng maraming beses. Ganoon ang Sarcosuchus o mas kilala bilang Super Croc. Ayon sa mga mananaliksik, ang anumang hayop na makakagat nito ay madudurog sa puwersang katumbas ng bigat ng isang malaking truck. Kung gumagala ang Super Croc sa mga ilog ngayon, wala itong magiging katapat sa lahat ng nabubuhay na reptile. Ang mga alligator at Nile crocodile ay magmumukhang maliliit sa tabi nito. Ang mga baka o kalabaw na mapapalapit sa pampang ay maaaring maging susunod nitong biktima. At halos walang hayop sa ilog, maging hipo, batang elepante o kahit isang ganap na baboy ramo, ang makakatakas ng hindi malubhang mapipinsalaan. Bukod pa rito, ang makapal nitong balat at napakalakas na katawan ay magsisilbing panangga laban sa halos anumang pag-atake. Sa madaling salita, ang Sarcosuchus ang magiging tunay na hari ng mga pampang ng ilog. Lahat ng nilalang na nakatira roon ay kailangang laging magbantay dahil anumang oras ay maaari silang mapabilang sa menu ng Super Croc. Number 4, Spinosaurus. Ang Spinosaurus ay isa sa mga pinakakakaiba at pinakanakamamamanghang mandaragit na dinosaur na nabuhay sa mundo. Batay sa mga pinakabagong natuklasan, umaabot ito sa hindi bababa sa 50 feet o 15 meters ang haba. Mas mahaba pa kaysa sa pinakamalalaking Tyrannosaurus Rex. Nabuhay ito humigit kumulang 95 million years na ang nakalipas sa tabi ng mga ilog at latian. Hindi tulad ng ibang malalaking theropod, malaking bahagi ng buhay nito ay ginugol sa tubig. Mayroon itong mahaba at malabuwayang bungo na puno ng magkakahanay na matutulis na ngiping hugis cone na perpektong angkop sa paghuli ng madudulas na isda. Sa likod nito ay naroon ang napakalaking layag o sail, habang ang mabibigat nitong mga buto ay tumutulong upang manatili itong matatag sa tubig. Napakalalakas din ng mga harapang paa nito na may malalaki at baluktot na kuko na parang kawit, perpekto para sa pagsunggab sa malalaking biktima. Ayon sa mga bagong pag-aaral, marunong itong lumangoy at malamang na nangangaso sa pamamagitan ng pananambang na parang isang higanteng dinosaur na kahawig ng buwaya. Kung nabubuhay ang Spinosaurus sa kasalukuyan, magiging bangungot ito sa mga lawa at ilog. Sa tubig, madali nitong mahuhuli ang malalaking isda, mga buwaya at maging ang mga modernong hipo. Kahit nasa lupa, kaya pa rin nitong maglakad, bagamat maaaring medyo mabagal at hindi gaanong bihasa kumpara sa ibang dinosaur. Ngunit sapat pa rin ang lakas nito upang mabilis na sunggaban ang mga kambing o malalaking baka na mapapalapit sa gilid ng ilog. Sa madaling salita, ang Spinosaurus ay magiging isang kumpletong mandaragit ng mga baybayin, ilog at lawa. Isipin ang isang 50 feet na dinosaur na parang higanting buwaya na walang anumang kinatatakutan sa mga modernong alligator. Dahil sa napakalaki nitong katawan at matinding bangis, malalampasan nito ang mga modernong mandaragit tulad ng tigre at oso sa mga basang tirahan gaya ng mga ilog, latian at delta. Walang duda na ang mga lugar na ito ang magiging sariling kaharian ng Spinosaurus. Number 3, Tyrannosaurus Rex. Hindi magiging kumpleto ang listahan ng mga pinakamabangis na sinaunang mandaragit kung wala ang Tyrannosaurus Rex, ang maalamat na hari ng mga dinosaur. Nabuhay ang T-Rex humigit kumulang 66 million years na ang nakalipas.
Umaabot ito sa halos 40 feet o 12 meters ang haba at tumitimbang ng humigit kumulang 8 hanggang 9 na tonelada. Mayroon itong napakalaking panga na puno ng mga ngiping kasinlaki ng saging, napakalaking ulo at makapangyarihang mga paa sa likuran na nagbibigay rito ng lakas at bilis. Ngunit ang pinakakinatatakutan sa lahat ay ang kagat nito. Batay sa mga siyentipikong pagsusuri at computer models, ang kagat ng T-Rex ay maaaring umabot sa 12,800 pounds force o humigit kumulang 57,000 newtons, ang pinakamalakas na kagat na naitala sa anumang hayop na nabuhay sa lupa. Sapat ang lakas na iyon upang durugin ang makakapal na buto na parabang manipis lamang ang mga ito. Bukod sa lakas, mayroon din itong matalas na paningin na nakaharap sa unahan at napakahusay na pangamoy, kaya isa itong halos perpektong mangangaso. Isipin kung may isang T-Rex na gumagala sa mga kapatagan ng Afrika ngayon, maging ang mga ganap na giraffe at elepante ay magiging posible nitong biktima. Isang kagat o isang malakas na hampas ng buntot lamang ang maaaring magpabagsak sa mga ito. Ang mga leon, hyena at maging ang mga oso ay biglang magmumukhang maliliit na mandaragit sa harap ng T-Rex. Sa madaling salita, halos walang hayop sa mga kagubatan o kapatagan ngayon ang makakatapat dito. Ito ang magiging tunay na alpha predator na kayang umatake sa buong kawan ng bison o rhinoceros ng tila walang kahirap-hirap. Sa laki, lakas at mabagsik nitong panga, walang duda na muling paghaharian ng Tyrannosaurus Rex ang lupa, gaya ng ginawa nito 66 million years na ang nakalipas. Number 2, Basilosaurus. Habang ang T-Rex ang naghari sa lupa, kilalanin naman natin ang Basilosaurus, ang nakakatakot na mandaragit ng sinaunang karagatan. Ang sinaunang balyenang ito ay nabuhay humigit kumulang 35 million years na ang nakalipas at umaabot sa kahangahangang 50 hanggang 60 feet o 15 hanggang 18 meters ang haba. Bagamat kahawig nito ang isang higanteng igat, isa itong ganap na hayop sa dagat. Ang mga panga nito ay puno ng matutulis at talim na parang kutsilyong mga ngipin na idinisenyo upang hiwain ang laman ng mga biktima. Ipinapakita ng mga fossil na kinakain ng Basilosaurus ang mas maliliit na balyena, mga pating, sea cow at mga pagong sa dagat. Dahil sa napakalaki nitong katawan, malakas na kagat at bilis sa paglangoy, pinaniniwalaang ito ang nangungunang mandaragit sa mga karagatan noong panahon nito. Kung mabubuhay muli ang Basilosaurus sa mga karagatan ngayon, malamang na ito ang magiging bagong kampiyon ng dagat, isang higanteng mandaragit na kayang hamunin ang halos anumang nilalang sa karagatan. Walang modernong isda o seal ang madaling makakatakas sa mahahaba nitong mga panga. Sa isang malakas na kagat, maaari pa nitong maputol sa dalawa ang isang great white shark. Maging ang malalaking balyena ay maaaring matakot, lalo na kapag tinutugis nito ang kanilang mga anak. Dahil sa mahaba at napakalakas nitong katawan, mabilis itong makakalangoy upang habulin ang halos anumang nilalang sa dagat. Isang nakakatakot na isipin kung gaano ito kapanganib. Sa madaling salita, halos anumang malaking nilalang sa karagatan noong panahon nito ay maaaring maging biktima ng Basilosaurus. Bilang dating hari ng mga dagat noong Eocene epoch, malamang na muli nitong aangkinin ang tuktok ng marine food chain kung nabubuhay pa ito ngayon, at mababago nito ang buong balanse ng ecosystem ng karagatan. Number 1, Megalodon. Sa pinakatuktok ng ating listahan ay ang Megalodon, ang maalamat na higanting pating na kinatatakutan maging hanggang ngayon. Lumangoy ang dambuhalang mandaragit na ito sa mga karagatan ng mundo, humigit kumulang 3 hanggang 20 million years na ang nakalipas at napakalayo ng laki nito kumpara sa anumang pating na nabubuhay sa kasalukuyan. Batay sa mga pinakabagong pag-aaral, maaari itong umabot sa mahigit 60 feet or 18 meters ang haba at tumimbang ng 60 hanggang mahigit 90 tonelada. Para magkaroon ng ideya sa laki nito, mas mabigat pa ito kaysa sa isang African elephant. Ang panga ng Megalodon ay umaabot sa humigit kumulang 10 feet o 3 meters ang lapad at puno ng napakaraming napakatalim na ngipin. Ngunit ang tunay na kinatatakutan ay ang lakas ng kagat nito. Ayon sa mga biomechanical model, ang kagat ng Megalodon ay maaaring umabot sa 108,000 hanggang 182,000 newtons, ang pinakamalakas na kagat na naitala sa anumang hayop sa kasaysayan. Isa itong tunay na lumalangoy na tangke na nilikha ng kalikasan upang manghuli ng mga balyena, dolphin at halos lahat ng malalaking nilalang sa dagat,
Kung naghahari ang megalodon sa mga karagatan ngayon, walang hayop sa tubig ang makakapigil dito. Ang mga orca at great white shark ay malamang naiiwas pa lamang sa unang tingin. Maging ang pinakamalalaking balyena sa kasalukuyan ay maaaring mapunit ng napakalalaki nitong mga ngipin. May ilan ding naniniwalang kung mababangga o makakagat nito ang maliliit na sasakyang dagat, maaari nitong magdulot ng matinding pinsala sa katawan ng barko. Sa madaling salita, ang megalodon pa rin ang magiging hindi matatawarang apex predator ng karagatan na kayang lamunin ang halos anumang malaking nilalang na makakasalubong nito. Mula sa isang 90 na toneladang higanting pating hanggang sa isang 50 feet na dinosaur, ang mga sinaunang mandaragit na ito ay may mga katangiang nagpamukhang maliit sa mga pinakamalalakas na hayop sa kasalukuyan. Ang kanilang napakalaking katawan, napakalakas na kagat, at pambihirang kakayahan sa pangangaso ay magbibigay sa kanila ng malaking kalamangan laban sa mga modernong lion, buwaya, pating, at eagle. Kung nabubuhay pa ang mga higanting ito sa ating panahon, tiyak na ibang-iba ang magiging anyo ng food chain. Ang mga hayop na itinuturing nating pinakamalalakas ngayon ay maaaring maging karaniwang biktima lamang, habang ang tunay na mga hari ng lupa, dagat at himpapawid ay muling magiging ang mga nakakatakot na mandaragit mula sa sinaunang nakaraan.